Hi guys! Welcome kayo dito sa Travel and Real Adulting Podcast. I'm Jamie. And I'm Jan. So pag-uusapan natin is travel and real adulting. So mostly na naman travel, but may kinalaman ito sa ating pagtanda at pagiging responsible. Itong topic na ito dahil nabanggit ko to sa last episode. Ang galing parang hindi naman masyadong halata na continuation to. Hindi, continuation talaga to nun. Nandito pa rin kami ngayon sa the Bellamy House here in Poblacion, Makati. Again, thank you for our stay here. Yes. Kaya magstay kayo dito, guys. So medyo affordable naman yung mga rooms nila dito. At maganda ang suite. Oh, maganda yung suite dito. Tama, ito sala to. Tapos, yan yung pinto dyan. That's our room. Yeah. Kung may nakikita kitchen nyo sa... pa dito. Oh, may kitchen dito guys. So, antayin nyo yung review. Feeling ko by the time na i-upload natin tong episode na to ng Tara Podcast, na i-upload na natin yung ito. Reels and Kaya carousel check posts. nyo na lang yan at mag-book din kayo dito. Okay, yan. So, pero kung mag-book kayo dito at na-hype kayo, please lang, huwag kayo uutang para lang mag-staycation. mag-book dito. Oo. Ayun lang kahit na gamitin yung code namin, I highly don't suggest na mangungutang kayo for luxury. Pwede mangutang kayo for kung may emergency. Or may business opportunity. Exactly, na pwedeng magdoble pera nyo or kumbaga risk nyo yun. But still, kung mangungutang kayo for business opportunity, dapat may pambayad pa rin kayo palagi. Pero ayoko lang din maging parang sinasabihan natin sila na, I mean, you can still do it, but please be responsible of paying off your loans or your utang na pinang-travel mo. Kahit hindi pinang-travel, anything na ginamitan mo. Ng luxury, no? Oo. Pwede rin pala yan na, for example, wala ka pang pera ngayon, pero alam mo magkakaroon ka ng pera, so magka-credit card ka muna, di ba? Oo. So, depende rin sa inyo, pero paano yung sa tao umutang? Yun nga Actually, I highly suggest, ako lang May tumawag. Wait lang. Sagutin mo muna, May. Hello? So, ayun na nga. Meron tayong 8 p.m. reservation sa food. Wow! Talagang, okay. Back to the topic. Sorry, guys. Oo nga Bilo may tumawag Very, impromptu. So, yun. May yung sa utang, pag sa tao, hindi Ako, di ko talaga suggested yun. Kasi, for example, lalo sa kaibigan mo, baka mag-make or break kayo dun Oo. I mean, lalo na kung yung ipangungutang mo sa tao is panggagala mo. Oo naman. Sige. I-rephrase ko Kung kinakailangan nyo talaga, feeling nyo, I need to unwind, ganyan, kailangan ko to, deserve ko to, mangungutang ako via credit card. And then, alam ko namang may pambayad ako sa katapusan or ganyan. Siguro mas okay pa yun sa akin kesa mangungutang ako sa friend. Kasi, friend, pautang ako ng 5,000 kasi gusto ko mag-staycation. Parang mas ako dun. Tsaka mas parang... ex siya sa akin. Tsaka yung friend mo, parang, bakit? May kamunguto sa akin 5,000 para sa staycation. Parang ang weird nun. Parang kaya ang gagawin ng isang tao, para magdadahilan ng iba. Kasi parang ang weird kasi nasabihin mo. Oo nga. Pautang naman ako, 5,000, pupunta lang ako Japan. Kinulang ako. Parang pag ako yung kaibigan, di mo ka mag-Japan. Oo. Diba? Sorry guys, kaya wala akong kaibigan masyado. Joke lang Pero baka pwede pa if maybe for emergency or kinulang ko for tuition, yung mga usual. Hindi, yun nga Kaya pero siguro, panggala parang weird, no? Ang weird nun. Sobrang weird nun. Even nga kapatid ko, mangutang sa akin ng ganun or sabi natin parents, manghingi. Pwede pa yun kasi parents mo yun. Pero yung mangungutang na sasabihin ganun, parang ang weird sa akin. Parang ang weird talaga. Usually, manghihiram ka ng pera for emergency. Pero ito yung nangyayari minsan na nakikita ko rin sa mga post dati ngayon wala akong nakikita ngayon, puti na lang. Salamat po, thread, algorithm, wala akong nakikita ganito. Pero dati parang may mga nagrereklamo na inutangan ka tapos magpo-post ng mga picture ng travel, di ba? Parang ikaw, pinautang mo siya dahil sinabihan mo emergency tapos makikita mo, may pangbayad pala sa ganun, bakit ako di pa binabayaran? Oo, di ba? Parang ang pangit. Makikita mo sa stories,
kumain sa mamahaling restaurant or nasa travel na naman pero nakalimutan yung obligation sa'yo magbayad. Oo, di mo tuloy Yun yung alam. nakakainis. Di mo tuloy alam kung yung inutang niyang pera sa'yo is yun ang ginamit siya pang travel or Mapapaisip ka na tuloy, di no? ba? So, ang pangit talaga mangutang sa ibang tao para sa inyong travel. Kaya, X na X sa akin. Pero, kung credit card, tapos, Pwede pa eh. Kasi we do that, but we pay in full the next month. sa mga nanonood ba, sabi, ay, travel na travel, wala palang pera, nagke-credit card. Hindi, Ibang kasi, usapan yan. pag nag-credit card ka, katulad nun, yung Metrobank, wow, talagang, di po ito sponsor ng Metrobank. Yun ang ginagamit kong card. Marami siyang perks. Sandali lang. May topic na ba tayo about credit card? Parang napag-usapan na natin to. Oo, hindi. Siguro. Pero yun, i-rephrase ko lang. Oo, Kaya sige. ako nabanggit yun kasi whenever I travel abroad, ginagamit ko kasi card eh. Mm. So, hindi dahil wala akong pera. Mm-mm. Dahil sayang yung perks nung pag ginamit mo siya tapos makakuha ka ng mga cashback. Oo. Yun yung hinahabol ko din minsan. Minsan nga At saka, nakakuha ako ng 1,000, 5,000 GC. Di ba? yeah, ang saya din na wala ka masyadong dalang cash. Oo. Na enough lang, hindi yung sobrang kapal ng wallet mo na kapag nawala yung wallet mo, wala na rin, ubus na yung cash mo. Well, yung credit card pag nawala, pwede mong ipa-block eh. Oo. So, okay na. Mas secured. Unlike yung pera, yung cash, Oo. 'di ba pag nawala yun, mas malaki yung chance na hindi mo na magamit ulit or mabawi. Exactly. Unlike credit card. Yun nga. So, yun pa. Plus may points pa. So, okay lang talaga gumamit ng card as long as may pambayad talaga kayo Oo. Kasi on nagiging time. notion kasi ng ibang tao na gumagamit ng credit card, walang pambayad. Mm-mm. Hindi. Usually nga, mas marami pa nga yung yung laman ng bank account ng mga ganun eh. Kumbaga, mas pinipili lang nila yon kaysa cash. So, pero ibang usapan naman pag loan. Mhm. 'Di ba? Usually kasi pag naglo-loan sila, hindi dahil sa credit card yung tagang loan. For example, sa mga loaning company, sa mga co-op, sa tao mismo, usually yun talaga yung nagtataka ako, ba't di sila mag credit card? Maybe because either napaso na yung credit card nila or hindi ganun kaganda yung track record nila in paying their Credit card. Sa bank. sa bank. Kaya hindi sila nakaka-approve ng mga credit card. At Kaya saka, if I'm not mistaken, mas madali rin yatang ma-approve ang mga loans kasi sa mas malaki. mga loaning company. Mas malaki kasi yung parang 5-6 interest. yun eh. So, kaya ganun na nangyayari. Kaya naiintindihan ko rin yung mga tao nagsasabi na, ay, nangungutang, wala talagang pera pang travel, bad yan. Di ba? Naiintindihan ko na sila kasi may mga ganun gumagawa talaga na tapos totoong walang pangbayad after. Walang pambayad, tapos makikita mo, magta-travel sila like Hong Kong or Siargao, tapos wala pala talagang pera, 'di ba? Tapos magsasad post na ang hirap ng buhay, ganun. 'Di ba? Parang ang awkward, no? Kung di mo na sana muna mag-travel, alam ko sasabihin nila na hindi, mental health. Di ba nila naiisip na mas lalong nakaka-degrade ng mental health yung nag-travel ka tapos nag-pile up yung utang mo? Mas masakit yun sa If ulo responsible ka na tao. Pero kasi feeling ko yung iba kaya nga nagpa-pile up. Kasi nga hindi nga sila irresponsible sila. Oo, parang pero at the end of the day, kumbaga, lalo kung nangutang siya sa loaning company o kaya sa bangko na lang, alam mo yung hinahabol ka? Ang sakit kaya sa ulo nun, yung tatawagan, tapos di mo na alam kung sino yung mga tumatawag sa'yo. Hindi ko sure kung sumasakit ulo nila doon or wala na lang sa kanila. Kasi the fact na pinapaulit-ulit nila eh. Psychopath yung mga ganun. Joke lang. So, hindi ko, as someone na hindi ganun, hindi ko maarok. Bakit? Or paano nila natatagalan yung ganong cycle na laging mangutang tapos hahabulin kasi hindi makabayad. Pero mangutang ulit sa iba naman. And then hahabulin ulit. Grabe. Hindi ko alam anong trip nila sa buhay. O kaya yung Or kahit sa tao hindi sa loaning. Oo, kaya doon sa credit card, yung mag-loan ng malaki, tapos papabayaan, tapos magpa-pile up yung interest noon, tapos wala lang silang pakialam, no? Tatakaasahan. Yung iba nga, di ba, mag-iibang bansa pa? Kadiri. Meron tayong kilala nun. Oo, tapos, gravity. Nag-migrate na siya sa ibang bansa. So, wala nang habol yung bank. Blacklisted na yun. Kumbaga, hindi siya makapag-open ever dito sa Pilipinas. Kumbaga, kasi to be honest guys, para sa akin, ang last line of defense bank if ever mangyari. For example, nagkaroon ka ng emergency. Sobrang emergency. Tapos wala kang mautangan sa mga friends mo, sa family mo kasi sobrang laki. Kung maganda credit score mo sa isang bank, makakautang ka ng malaki for emergency.
Yung 'di ba, yung credit limit mo pwede mong i-loan kung magkano yun. Oo. Agad-agad yun, ibibigay yun. Kasi Yes. kung maganda yung mo, Tapos pwede mo pang yun, score. chop-chopin. Mm. For, sabi 3 natin, years 3 usually. years, 5 years. Alam ko, pwede pag sobrang laki, pwede pang 5 years. Mas malaki lang interest. Isipin mo yon yung ganong flexibility, di ba? Tapos ikaw, mangungutang ka lang for travel, tapos di mo babayaran, di ba? Tapos, dahil doon sa thinking mo na, ay, nakapunta ako ng Japan, tapos di ko nababayaran yung bangko. Tapos, wag naman sana, katok tayo, nagkaroon ng emergency, isa sa mga family mo na life and death situation, na kailangan mo ng bangkong yun para mangutang ka, para masave siya, hindi mo Hindi nagawa. na. 'Di ba? Dahil lang doon sa simple na nag-travel ka at yung kawalan mo ng responsibility, naging mitya pa yun ng life and death situation. Oo. Maaaring mangyari Instead na yun. pwede mong gamitin as emergency fund. Hindi siya emergency fund, emergency utang. Yun nga, yung sasabi ko, Emergency parang mauutangan someday. last line of defense siya, na wala ka nang mautangan kahit napunta ka pa sa politiko or something. Yung bangko ang magsasalba sa'yo Kung maganda kung ang magandang iyong track record. track record and credit score. Credit score, yun. Balik tayo sa friends. Ganun din yun in a smaller Smaller scale. scale. Yung tipong utang ka sa friend mo, tapos magre-reason ka, hindi pa ako makakabayad, ganyan-ganyan. Tapos makikita ng friend mo, okay naman siya, bakit nagastusan niya tong bagay na to? Tapos may utang pa siya sa akin nakalimutan niya na ba yun? So ngayon, ang mangyayari, baka masira kayo. Oo nga eh. 'Di ba? Parang yung relationship mo sa bank or sa kung saan ka man nag-loan. Ganun din yun pag sa friend or sa family, sa kakilala. Masisira ka rin dun. Isipin mo nangutang siya. For example lang to nangutang siya ng 500 sa'yo. Tapos, nag-reason out siya. For example lang, wala ka pang bayad ng gatas. Okay. Ayun, pinahiram mo. 500. Tapos, makita mo, nag-post ng travel. Tapos, nakalimutan na yung 500. Tapos, ito ulit tayo. Life and death situation. Katok ulit tayo. Na nagkaroon ng sakit ang anak or yung nanay or tatay. Tapos, kailangan niya lang, kahit simple lang, 10,000 para lang ma-admit or something. Maniniwala ka pa ba? 'Di ba? May magkaka-doubt na yung inutangan mong friend na doon sa maliit na amount, di niya ako nabayaran before Tapos ngayon manghihiram ng mas malaki. Mas lalong baka hindi niya ako mabayaran. Tapos ang laganap pa naman yung mga scam na ganyan ngayon. Kahit sabi mo mag-send ng picture or something, baka lumang photo. Alam ko nangyari na yun dati. Oo, na-scam tayo ng ganun. 10,000 pesos din yun. Oo, di ba? So, kumbaga, ang hirap na pagkatiwalaan dahil doon sa miss out mo yung tiwala niya doon sa simpleng 500 pesos. Kaya nga hindi na nakikita yung scale na yun Yung tipong nangutang ka for your luxury, for your something, tapos wala kang responsibility para bayaran yon. Tapos yung sa totoong emergency hindi na sa'yo maniniwala yung tao. Ang sakit nun. Actually, kahit hindi pang luxury, kahit anong klaseng reason kung ba't ka nangutang, basta hindi mo siya tinupad bayaran, someday, pagka kailangan mo ulit dun sa taong yun, baka hindi ka napagbigyan. Oo, yun ang pangit. Nakakalungkot, di ba? Imbis na parang palagi kang merong matatakbuhan sana, kasi responsible ka naman magbayad, ganyan, talagang kinukulang ka lang. Baka hindi mo na siya magawang ganun someday, kasi nga, dun pa lang sa una or pangalawang hiram mo sa kanya, hindi ka na irresponsible enough. So, paano pa yung bigger scale na hiram or hingi ng tulong? Yun, di ba? Paano pag ganito? Nagbabayad naman siya palagi, pero everyday siya nangungutang. Pag ganun. For example, or repeatedly utangera siya, utangero. Parang hobby na. Naku, masakit na rin siya sa ulo. Sige, ibe-base ko to sa sarili kong experience. Nagbabayad naman, mga tatlong beses, pero parang monthly. Parang feeling ko hindi titigil. Meron akong intuition na nasasanay na siya. Baka every month gawin niya. Although nagbabayad naman siya, minsan nalilate. Pero magbabayad, pinapaalalahanan ko rin Kaya nakapagbayad siya. Pero on the 4th month, parang naisip ko, parang hindi titigil to unless kausapin ko or sabihin ko yung nasa sa loobin ko na hindi ko na gusto yung paulit-ulit to. Baka kailangan mong maghanap ng mas plausible or mas magandang way para hindi ka umuutang. Kala ko sasabihin mo, parang mas maganda na maghanap ka na ng ibang uutangan. Hindi ko tinuro yung iba. Ganun. So parang sabi ko,
hanggang dito na lang kasi ayoko din masira yung friendship natin. Isa pa yun. Isa yun sa reason why I'm not a fan of utang-utang sa friends and family. Nakakaano siya eh. Ay, ako pa naman yung tipo na kapag sinabihan mo ako ng ganitong date, aasa ako na gagawin mo yun that time. Ngayon, pag hindi mo siya tinupad, nagkakalamat yung tingin ko, yung relationship natin for me Parang na unti-unti yung nawawala yung trust ko sa'yo kasi hindi ka tumutupad sa usapan. So, ang ginagawa ko, sinasabi ko na hindi ako fan ng utangan at hiraman. So, para to preserve our friendship, wag natin tong gawin. Diretso kong ganon. And it worked. Alam niyo guys, kung may mangutang sa inyo, ganyan yung dahilan nyo para wala nang mangutang sa inyo. Parang pagbibigyan ko naman on the first few times, ganyan. Pero pag yun nga, nung nahalata ko medyo madalas na to baka one time hindi na talaga ako mabayaran. Tapos wala na. Iba na yung tingin ko sa relationship namin. Kasi hindi siya tumutupad sa usapan. Sabihin nyo ng strict ako pero if ako kasi yun, hindi talaga ako utang medyo. Hindi. Kung hanggat kaya kong hindi umutang, hindi ako utang. If utang man ako, I'll make sure bayaran on time. Kasi nga, ayoko masira kami. Nakakahiya. Nakakahiya yun. Tsaka ba maminusan ako ng isang friend, konti na nga lang eh. 'Di ba? Tsaka para sa akin based on experience natin din. Actually, once lang ako parang humingi ng tulong sa family. Una kong hiraman talaga family. Parang ako din. 'Di ba? For example, 'di ba yung sa kwento na guys, no? Nag-seek din ako ng help dati sa father ko para sa condo. Para mapag-down payment. Well, hindi niya ako napautang no, pero buti na lang nanalo kami ng Pinoy Henyo. Wow! Pinoy Henyo, grand champs kami! Tingnan niyo sa YouTube! Yun yung pinang-down. Pero ang point mo lang naman is lumapit ka. Oo, kasi kailangan eh. Pero first nga sa family. Kahit hindi natuloy na pinautang ka ni dad. Pero yung minimin mo is lumapit ka. Oo, kumbaga kung emergency, kasi para sa emergency yun eh. Hindi naman luxury ang bahay. Kumbaga kailangan natin bumukod nun eh. So para bumukod, kailangan natin ng ganito, tapos babayaran naman natin, di ba? So, ang una kong hiraman hindi friends, family. Dati. Ngayon, medyo natututo na tayo ng finances din. Dapat pala, sa bangko, kahit paano. Ang problema kasi sa bangko, may interest. Malaki ang interest. Kaya kung medyo malaki, tapos for example, family mo is di naman mayaman, kumbaga kaya naman nila. Basta make sure na gawin mo yung responsibility mo. Kasi ulitin ko ulit, kahit family mo yan or friends, tapos nangutang ka sa kanya, di ba, kahit na family yan, tapos di mo ginawa, di mo binayaran, or di ka responsible na tumupad sa usapan, baka the next time na umutang ka, ulitin ko, life and death situation, para sa anak mo, or sa asawa mo, or sa kakilala mo, hindi ka na makautang, kawawa ka naman. Kahit na family mo yan. So, be responsible enough din talaga sa mga bagay-bagay. On my point, yung family kasi unang tutulong sa'yo talaga eh. Yeah. But hanggat maaari naman, wag na natin pasahan ng burden yung mga parents natin. Kasi all throughout their life, sila nagpaaral eh. Usually hindi ko sinasabi lahat yung parents na nagpaaral. Pero kung yung parents mo nagpaaral sa inyo ng napakatagal, tapos ikaw na kumikita ka na ng pera, kumikita ka na ng, sabihin natin, enough para makasurvive ka, hanggat maaari, wag mo na silang istorbohin na mangungutang ka pa. Or hihingi. Worse, hihingi pa, hindi utang. Yung parang, hingi lang, walang balak magbayad. Diba? Hingi lang, ganun. Bigyan na natin yung luxury sa mga parents natin na yung buhay nila, ma-enjoy nila. Ma-enjoy nila, lalo. For example, syempre, medyo tumanda na yan siguro pag at that time na medyo may trabaho ka na, di ba? So, ilan na lang yung time para yung mga buto-buto nila, magawa nila yung mga gusto nilang gawin sa buhay, di ba? So, dapat kung ano yung meron sila ngayon, kanila na lang. Sana. Wag na halos, hanggat maaari, wag na nating obligahin na pengi namang pera dyan kasi gusto kong bumili nito or gusto kong mag-ibang bansa. Kung kayang hindi na sila istorbohin or hingan, wag na. Kaya nga, as much as possible, like kung recommend bangko talaga or credit cards. Kahit may interest, mag-loan ka kahit may interest. Kasi doon papasok yung responsibility mo eh. Oo, doon ka matututo maging accountable, maging responsible kasi meron kang responsibilidad na bayaran. Kasi ganun ang ginawa natin eh. Para malaman nyo rin, yung both family naman namin, di naman mga asyendero eh. Or talagang mayayaman eh. Kumbaga, self-made kami. Hindi lang, self-made kami. Self-made tayo kung anong nakamit natin. Kumbaga, pare-parehas lang tayo sa mga nanonood.
na dito, kung naiisip nyo, ay, pa-travel-travel lang yan, mayaman siguro yan, hindi po. So, PUP kami, parehas, isipin mo lang, di ba? Magkano lang yung tuition namin. Nung sa comedy bar nga, nung sinabi kong taga-PUP, pinagtawanan Oo. tayo, di ba? So, hindi ko, ano yun lang yun, syempre joke lang yun. Oo. Pero alam niyo yun, kumbaga, pag taga-PUP ka, alam mo talaga na Hindi mayaman. hindi mayaman, diskarte over diploma talaga. At saka, yun nga, lahat ng naano namin talaga is hindi lang dahil, nagkaroon ng pera. Talaga may risk din. Nangutang din ako sa bank to risk something. Isipin mo, nangutang ako doon. Kumbaga, kompyutado lahat ang galaw namin. Tapos na-stress din ako paano babayaran. Kumbaga, kaya nakaka-relate din ako at nakakabigay tayo ng tips. Dahil hindi naman tayong galing sa taas talaga tapos magbibigay ng tips. Hindi. Kumbaga, galing din kami dito na yung hirap ng sakit ng ulo, mental health na madedepress ka talaga paano mo babayaran. Nag-risk ka, hindi nag-work, tapos biglang nag-work. Diba? Kaya naiintindihan ko sa mga nangungutang din. Kaya highly suggest talaga bangko talaga muna para tumaas yung responsibility mo. Tapos hopefully mag-workout kung ano man yun. Hindi naman laging nag-workout, maybe sinuwerte lang tayo. Pero sipag lang, pili ko magagawa mo rin kung anong gusto mo gawin sa buhay. Tama? Nang hindi nangiistorbo ng iba. Oo. 'Di ba? Minsan, kaya feeling ko hindi rin tayo iniistorbo ng mga nasa paligid natin kasi alam nila kung ano yung pinagdaanan natin na, hindi naman sila nang hiram sa akin. Wala akong utang na loob. Isa pa yun. Hindi naman yung utang na loob, iba pa rin yun. 'Di ba? Wala talaga. Kaya nyo rin. No? As much as possible, kayanin nyo magkaroon ng ang sagot lang dyan, responsibility. Pero ibalik ko lang dun sa topic. Sa umpisa, parang basically, utang to travel is a no. Is a no for me. Kumbaga, para lang malinaw kasi sasabihin yung credit card, sinabi nyo, di ba credit card, utang din yan. Hindi, utang na wala kang pambayad talaga. Kasi iba yung credit Utang card. na wala kang balak magbayad pala. Ayun, Tapos ganon. ipang-travel mo pala. Yun yung wag. No, yun. Kasi talagang, di ko alam kung bakit ka magta-travel tapos wala ka talagang pambayad. Either na-hype ka or mahina pa yung mental health mo, parang Nafo-FOMO, 'di ba? Kumbaga, parang lalo mong hinihinaan ng mental health mo pag ganun. Oo nga no, baka nafo-FOMO yung iba. Yung alam naman nilang wala silang pangbayad or pang-fund sa travel na to. Tapos gagawin pa rin. Please, pangit. Hindi ko alam kung anong feel nila na void sa sarili nila. Parang meron, 'di ba? Kasi alam mo namang wala kang panggastos pero itatawid mo just to travel. Parang yung mga nakikita ko sa social media na walang panghanda pero itatawid yung kunyari 18th birthday nung anak, bobonggahan, pero hihiram sa tao, like minsan sa ninong, ninang na parang may sumbat pa na inaanak mo to, 18 years old na, marami ka ng utang dito, isagutin mo yung ganito ganyan. Wala palang pangbayad talaga sa malaking birthday party, pero smart yung ulo ko doon. Meron, may mga nakikita ko nagsa-screenshot. Nagkaroon ng utang. Yung ninong-ninang bigla. Ikaw pa yung may utang. Ganon. Parang ganon din yung sa travel. No? Parang nagta-travel irresponsibly na wala naman talagang pang fund doon sa travel na yun. Meron siyang pera pero baka yun na yung i-all in niya para sa one travel. Please, wag. Wag. Kasi maraming pwedeng maging emergency sa travel. So, kung saktong-sakto yung dala mo, baka, di ba, yun pa eh. So, dapat talaga may extra pa. So, pag sinabing 50K yung usually nagiging gastos sa ganitong travel, hindi lang dapat 50K yung buong pera mo sa time na yun. At meron ka pang more than that. So, di ba, kung magta-travel responsibly ka, talagang, travel is actually a privilege eh. Di ba? So, parang may mali if lahat ng pera mo is igagastos mo para sa isang travel. Tapos wala ka na palang matitira. Oo, yung tipong pati yung... Tapos worse, pinangutang mo pa yun. Ay. Wala talaga, as in, ganun. Wag muna, ipagpaliban mo muna please yung travel. Iba muna gawin mo. Kaya pala, mabalik tayo dun sa 50K. Kaya pala minsan nakagalit yung ibang mga nagko-comment sa mga, hindi naman 50K eh. Mga ganun. Kumbaga parang kasi na-expect nila saktong-sakto or lower pa dyan. Estimate lang yun, grabe. Diba? Kumbaga, nakagalit sila. Dapat ready din talaga yung mga magta-travel na pwedeng lumampas doon. Lalo, shopping pa lang eh. Or sabihin natin di shopping, emergency, like nagkasakit or something. Or nabalian ka. Meron nun, yung mga nag-activity sa travel, tapos nabalian ng ankle or ng tuhod or whatever. Additional gastos yun, di ba? Nagkasakit, bumili ng gamot na pampa-unclog ng ilong. Oy, mini ano lang naman yun.
Yun lang. So, parang wala lang. Yung utang talaga. Hindi, yun nga, kasi pangit talaga eh. Nakita ko eh. Kahit hindi nga ipang-travel eh. Yung mga paulit-ulit nga lang Oh, yung na mga pang online gambling lang, baka no? nga nag-o-online gambling, no? Tapos, kaya pala uutang ng mga tag 200, 300 bigla sa'yo. Ay, Diyos ko. Cringe yun. Masisira talaga yung friendship nyo. Huwag nyong gawin yun, Oo, please. please lang. Baka kala nyo kasi, baka kasi naiisip ng iba, ay 200 lang yan, ay 300 lang yan. Hindi. Iba pa rin yun sa inutangan mo. Oo. Kahit nasabihin mong, sa totoo lang, baka wala lang naman din sa kanya yun. Yung kunyari, example na natin, 300. Mm-mm. Wala lang naman sa kanya yun. Pero, ang hindi mo alam, hindi wala lang yung nasisirang trust or yung naglalamat Ah, na trust every time mo gagawin yun. Tapos, yes. parang mag-a-act ka na wala kang utang after. Oo, yun ang pinakapangit talaga. Ay, So, nako. parang nagkaroon ka bigla ng amnesia na may utang ka pala. Parang mag-a-act normal pa na walang nangyari. Ay, wala na ako sa dati kong work Ito, hanggang ngayon, di ko makakalimutan yun. Alam ko yan. Hanggang ngayon, di ko makakalimutan yun. One time, pababa ko ng hagdan. Bilang hinarang ako or something, or kinausap ako ni Sir R. R na lang. Sa mga dati Tawagin ko, na lang nating Sir Sir R. R. Sa mga dati ko ka-office mate, tas nakikinig dito. Alam niyo to, kilala niyo si Sir R. Kung hindi niyo kilala, okay lang din. Head siya ng joke lang. Wala sabihin. Si Sir R. O, sige. Nakasalubong mo si Sir R sa hagdanan. Hindi ko makakalimutan yan. Sabi sa akin, sir Jan, pwede bang pautan ng 100? Balik ko bukas. 100, okay. Mas boss siya eh. Boss pa. Parang na ano ko na, no? Na-spoil ko na sa mga office mate ko sino yun, no? Oh Pero, bala sila. Wala akong pakialam sa kanya. Di mo pa rin pinangalanan, malay mo. Ibang, anong office, daming di ba? R eh. Tsaka marami kang, dalawa naman naging work mo. Tsaka ang daming Hindi R. lang pala dalawa, more. Ang daming R. Hindi yung immediate superior ko, guys, ha? Okay na. Tama na. Tuloy mo na. Yun, isang dami. Pinautan ko agad. Balik niya daw bukas eh. Baka kasi sinurt or something. Hanggang ngayon, di pa ako binabayaran. 100 lang yun. Wala akong pakialam doon. Pero parang tumatakta sa isip ko kung anong klase siyang tao para sa akin. Para sa 100, no? Oo. Dahil sa 100 lang yun. Pwede nilang sabihin na, grabe naman to si John, 100 lang. Ganun agad yung tingin. Ibaliktad natin. Grabe naman si Sir R, 100 lang, uutangin, hindi pa babayaran. Di ba? Exactly. 100 lang nga, nakalimutan pa ang bayaran. 100 lang. Isipin niyo yun. Paano kung ginagawa niya yun sa maraming tao? Per Tapos, day, nakaka-3 tao siya. 300 na yun. Hindi ako na-compute, no? Kung 60 kami, isipin ko kung 60 kami sa office, 6,000 na yun. Di ba? Tapos, extra money. Sa Facebook, nagchat-chat din siya 100, 1,000 friends niya, 100,000 yun. Di ba? Pwede. Paano kung gimmick lang? Tapos, madali, yung parang magkaka-amnesia nga na parang wala lang. Kasi 100 lang naman. Mahihiya na yun, singilin ako, 100 lang yun eh. Paano kung marami siyang ginanon? Diba? Exactly. Kumbaga, na sa akin yun. Kahit na ganun kaliit, yung trust, yung sobrang bagsak yung trustworthiness niya para sa akin. Kahit bali-baliktarin mo, kahit may magsabi na para 100 lang, kahit bali-baliktarin mo, ang mali doon yung hindi nagbayad ang utang, yun. Diba? Hindi naman niya hiningi. Sabi niya, pahiram eh. Oo, pahiram. Pag pahingi yun, sasabi ko doon, ha? Ang galing. Bakit anak kita? Baon? Bully ka? Bully nga, piso-piso lang. Anong mga bata, diba? Kasi, matanda na siya, so pwede. 100 na bully. Ano mo lang matanda na siya? Syempre, di ba usually boss? Bakit may boss na bata Sa bagay. Pero hindi ko siya kilala ha. Ko lang yun, hula ko lang. Pakita ko sa picture. Bakit mo inamin? Alam, malalaman na nila. Wala akong pakialam sa kanya. So, yun lang guys. Ang lesson is magbayad kayo ng utang. Kahit piso, kahit 2 piso, basta hiniram nyo. At kung magta-travel kayo, make sure na may pambayad kayo kung maungutang kayo. At kung maungutang man kayo, mas maganda sa credit card sa bank para obligado talaga kayong magbayad. Actually, okay lang din if yung mga loaning business. Basta yung legit basta yung legit kaysa hindi yung 5-6 talaga na talagang tatagain kayo. Kaya nga 5-6 eh. Kasi yung mga walang kasulatan. Oo. Basta ang lang doon, magbayad talaga kahit anong mangyari. Oo, be responsible kasi... Alam ko mahirap, kasi sometimes meron talagang walang-wala na. So, ibang usapan yun. Kasi kung walang-wala ka na, please huwag ka nang mangutang para sa travel. Walang-wala ka na nga sa travel. Yun, mali yun. Pero baka sa ibang usapan na yun kung paano ka makakatawid from negative to positive. Naku, hindi to financial
advice at Hindi. channel Kumbaga, nabanggit ko lang ito pero promise hindi siya magiging next episode topic namin. Pero kung gusto nyo, comment down below. Ngayon, kung gusto nyo maka-discount, use our code sa Klook. And Agoda. And Agoda, Soral Klook, Jamimoy Klook, Jamimoy Agoda. Diba? At least makabawas man lang sa travel. Sa utangin nyo. Joke lang. Sabay ganun joke lang. Makabawas sa uutangin pang travel. Hindi, makabawas sa travel expenses. Yes. And makadagdag sa aming commission. Yes. This is, episode 17. 17 ang galing. Diba? Thank you so much for listening to the Tara Podcast. Weekly pa rin, every Mondays, 5 p.m. Follow our socials as well. And lalagay ko lahat ng links nito below para mapanood nyo full sa YouTube and Spotify. Follow us. Sabihin ka pa? Thank you so much. Bye!